So hello, what's up mga lods? Nandito na naman ako. So for today's video, i-share ko lang sa inyo yung aking pros and cons dito sa isa sa kilalang motor na si Yamaha NMAX version 2.1. So ayan nga. Ang kulay nito mga lods is matte green. Meron na tayong review nito nung una. So gagawa natin ito ng pros and cons after 1 year. No? Bihira ko lang to gamitin mga lods. So sa kuya ko pala to, bihira ko lang siya magamit o mahiram. Kasi ang lagi kong ginagamit yung aking Rouser NS125. Ayan, bibigyan ko kayo ngayon ng update dito sa motor na to. So game, intro muna tayo. So game guys, so start tayo sa pros. So ano-ano ba yung mga advantages niya na nagustuhan ko rin dito sa motor na to. So number 1, syempre yung komportable siyang sakyan guys. So grabe. Ayan o. Tsaka ang lapad ng upuan niya guys. So kung malaki yung puwet nyo, talagang masasalo ng upuan eh. Unlike dun sa mga iba, di ba? Kapag kapag umupo kayo sa upuan, so yung ibang parte ng puwet nyo hindi na nasasakyan. Tapos dito, so ang luwag ng space niya. So ako kasi guys is mahaba kasi yung ko. Tingnan nyo. Mahaba kasi yung legs ko. So nakaka-free pa ako kahit i-turn ko to or ito. So hindi tumatama sa legs ko guys. Kasi I'm 6 feet tall guys eh. Ito, ganito yung itsura ko sa motor na to. Yun grabe Unlike sa mga Mio or Aerox, so tatama kasi yung legs ko nun eh. So ako mahirap akong humanap ng ng scooter na babagay sa height ko. Ayan. Tapos tingnan mo, ayun pang-relax ng paa nyo, yung sa may parte dyan. Napaka-komportable. Sa upuan, sobrang lambot. Pati sa OBR nyo, lambot, grabe. Ito, stock pa to lahat guys So wala pang pinalitan dyan. So yan yung number 1 para sa akin. So next sa pros natin guys is yung kanyang features na ABS. So yung anti-braking system niya, anti-lock braking system. So featured na kasi siya ng ABS. So yun talaga yung advantage niya, kapag meron kayong mga emergency braking o emergency brake kayo, like biglang tumawid yung aso o may biglang tumawid na tao, or yung biglang hinto na sasakyan sa harap nyo, so makakapagbigay siya ng sa inyo ng magandang braking nun. So hindi mag-skid yung gulong nyo nun, hindi kayo dudulas. So ingat pa rin kahit na may ABS, kasi kahit may ABS yung motor nyo, walang ABS kung sakaling ang madaanan nyo ay malalalim na lubak or yung mga makakapal na buhangin, kaya dapat tingin pa rin sa harap, alerto pa rin na. So ang third pros ko naman dito sa motor na to guys is dahil siya fuel efficient. So dahil FI na to mga lods, so napakatipid niya ito sa gasolina. Ang fuel consumption niya pala dito mga lods is 45 km per liter, or kung medyo waswas kayo magpatakbo, siguro pumapatong to ng 38 to 40. Pero kung ang riding style nyo is tipid mode, yung chill lang, abot to hanggang 45, baka nga lagpas pa eh. So grabe to. So goods na goods pang pasada sa araw-araw or pang araw-araw na pamasok, ganyan. So next sa pros natin mga lods, so ang panglima sa pros ko rito ay dahil kilala ang motor na to at sikat na sikat tong motor na to, so kahit sa ang dealership ata meron tong NMAX, so marami na rin gumagamit ng NMAX. So hindi kayo mahihirapan maghanap ng parts or accessories para dito sa NMAX, kasi kahit sang store kayo pumunta, meron talaga yung makikita na para dito sa motor na to, kung masiraan man kayo, kung ano yung pinakamalapit na store, so malaki ang chance na meron dun yung parts na hinahanap nyo. So yun yung isa sa advantage niya, dahil kilala itong motor na to. So ang last naman para sa pros ko rito sa motor na to is yung kanyang power guys. So talagang ramdam na ramdam mo yung power dito, na mabibigay niya kaagad sa'yo yung power ng isang 155cc na scooter.
Hindi ka mapapahiya dito mga lods pag nag-overtake ka eh. Kasi yung 90 kph, so saglit niya lang kinukuha talaga eh. So sa isang piga mong gano'n na babad, talagang mabibigay niya kaagad sa'yo yung mataas na na speed. So, talagang pag mag-overtake ka, kayang-kaya mo talagang lagpasan yung overtaken mo. Talagang hindi ka mapapahiya dito. Kahit sa aunan guys, malakas talaga to, no? Ayan. Alright guys, yun lang yung mga pros ko rito sa motor na to, no? Yun yung mga nagustuhan ko talaga dito sa motor na to. At syempre, lahat ng motor guys, hindi naman perfect eh. Meron talagang disadvantages ang lahat ng motor, o meron tayong mako-comment sa isang motor na hindi talaga natin magugustuhan. So lahat yan, kahit pa yung mga 2 million na motor, na mga motor, meron talaga meron talaga yung disadvantage guys. So ito naman yung ating mga cons. So tara. So number 1 sa cons ko mga lods is yung kanyang remote. So ito yung remote, napakasimple lang guys. So unlike do sa mga Honda, ang gaganda ng mga remote nila. Tapos yung indicator niya sobrang liit, di ba? So tinipid kasi yung remote niya. So ganito lang, sobrang simple. Ayan. Which is kung malaglag nga to tapos magulungan kahit bicycle masisira to eh. 'Di ba? Kaya ingatan niyo yung mga remote nyo guys kung bibili kayo nito, no. Ayan. So next guys, yung pangalawa sa cons natin is yung kanyang charging port. So nandito banda yung charging port niya. So ito guys, ano na to, aftermarket na tong takip na yan. Binibili lang yan, 100 pesos lang ata yan. So ayan yung charging port niya. Ay, hindi yata kita eh. Ayan. Ang charging port niya ay yung parang pang sasakyan guys. Hindi yata masyadong kita. So bilog yun eh. Ayan, kung nakikita nyo, ayan. So kailangan nyo pa ng adapter na USB, yung converter nya. So kung gagamitin nyo kasi siya sa pamasada or panglalamove, grab or etc. So kailangan nyo bumili ng adapter, no. So sana ginawa na lang ni Yamaha na ginawa niya na kagad na USB type, 'di ba? So hindi natin alam, baka may explanation sila diyan kung bakit ganyan pa rin yung nilagay nila dito kay version 2. Tingnan lang natin kung may lalabas na version 3 kung papalitan nila yan. So ito guys, aftermarket to, bilhin nila kayo yan, takip. Yan. Okay guys, so yung ikatlo sa cons natin, so ito, matagtag yung bandang harap niya. So itong front shock niya, matagtag. Ewan ko kung ako lang ba yung nakaka-experience, talagang matagtag talaga siya yung harap niya eh. Yung likod kasi guys, okay naman, smooth, pero pagdating kasi sa harap, talagang ramdam mo talaga eh. So yun talaga, ewan ko na lang sa ibang user nito kung na-experience nila yun. Pero itong ano naman kasi guys, itong front shock niya kasi natotono naman yan eh, na-tune up naman yan eh. Merong mga shop talaga na nagtotono nitong front shock na. So pwede nyo naman ipatono yan. So depende sa inyo kung gaano kataas na level ba yung gusto nyo tigas o lambot nung shock nyo. Alright guys, biyahe muna tayo habang nagbablog, no? Habang kino-continue natin tong vlog natin. Biyahe na tayo habang di pa mainit. So kanina kasi sobrang init nakatamad umalis. So nga pala add ko sa pros natin itong manibela niya guys. So tingnan nyo, ayan, kaya ang dali mag-turn eh. Ayan sagad na sagad Kaya kung mag-u-turn ka ang dali lang, tas alalay lang ng konti sa paa. So kaya ang daming gumagamit nito pag yung sa mga joyride or angkas, kasi madali silang pumasa eh. Alam niyo may mga cone tas mag-8-8 kayo. Yan, so ang dali nito gamitin So pasado ka dito kaagad, panigurado. Yan. Tapos ihabol natin yung tingnan nyo to guys sa compartment. Sorry hindi natin nabanggit kanina. So, napakalalim ng compartment niya rito sa harap, pati dito sa kabila. Ayan, meron kang paglalagyan dito. Ayan, malalim, no? So, tingnan naman to guys. Ang haba nito, ayan, Tapos kasyang-kasya siya dun sa loob, di ba? Di ba? Ayan. So, ang ganda. So, tuloy natin yung cons. So, pasensya na, nakalimutan ko yun sa pros. So, tara, let's go. Ayan.
unahin na natin to, yung sa cons niya. Ayan, oh. Pag yung pa-take off pa lang tayo, lakas ng vibrate. Ayan, oh, yun, nakikita nyo ba yung galaw nung ano? Ayan, oh. Doon sa may panggilid hindi ko lang alam kung nararanasan nyo rin to or ano ba solution doon. Comment nyo na lang dyan kung paano. Ayan, oh. Ayan, ma-vibrate kasi siya talaga pag pa-take off. Ewan ko kung nararanasan nyo rin to, guys. Ayan. Ayan, pag pa-take off, oh, ayan, oh. Pero pag tumakbo na siya, o nasa 15 ano na siya, kilometer per hour na speed niya. Ayan, nawawala, 'di ba? Ayan, kahit ganyan idle lang, ayan, pawala na. Pero kapag yung pa-take off talaga, ayan, oh. Ayan, oh, may vibrate, oh. Ayan. 'Di ba? Ito yun. Ayan, wala naman na. Okay na. Hindi ko lang alam kung anong meron doon, no? Kung normal ba yon o hindi. Ayun, no? X-Max. Ganda. Alright. So, next na natin sa cons. Yung isa sa napansin ko talaga, no? Yung presyo niya ngayon. Oh, grabe, 150 plus na yung presyo niya ngayon, guys. Sa mga katulad niya na scooter or yung mga same specs, ito na ata yung mahal, no? Di ba? So pangalawa na siya sa isa sa mahal na 155cc hanggang 160 kasi yung ADB. Yan, mahal talaga yon yung ADB 160 Ewan ko lang yung 150 nun. Ito kasi 155. Tama ba? 155? Halos 1,000 per cc na rin. Opya. Opya. So, ang dami mo na mapipili na motor doon, no, sa 150k, no? Pero doon sa presyo niya naman, talagang sulit naman, no? Loaded na rin ng specs, di ba? So isa pa nga pala, no, grabe, nagka-rumble na tayo, no. Ayan. So isa sa cons ko rito, guys, is yung kanyang panel, diba? Alam ko, nabanggit ko rin to dun sa dating ano ko, no, dating vlog ko rito sa NMAX. So dating review ko dito sa NMAX. Parang medyo old style pa yung ano, no, yung panel niya. So sana mas pina-classy pa ni Yamaha. Pero okay lang naman, goods na goods naman kasi kahit tapatan siya ng sobrang liwanag, ang ganda, diba? Ayan, add ko na nga rin pala sa pros. Ayan na, nagka-rumble na yung pros and cons natin. Sorry. Nahabol ko yung sa panel niya, no? Kasi sa iba kasi, guys, ako matangkad ako, mahaba ako, no? 6-footer. So kapag titingin kasi ako sa panel board o sa dashboard natin, ito. Sa ibang motor, yumuyuko pa ako, guys. Dito kay Yamaha NMAX, hindi na ako yuyuko dahil kitang-kita ko, nasa taas kagad yung ano niya. Yung dashboard niya, no, nandito kaagad banda ibaba. Usually kasi iba nandito banda, 'di ba? Talagang yuyuko ka muna. Dito kay NMAX, kita mo kaagad. Ayan, no. Hindi na ako yuyuko, kita kaagad Partida mahaba pa ako niyan, 'di ba? Ayan, no. Ang ganda. So sa cons, wala na tayong masasabi. So yun lang naman, yung matagtag, ma-vibrate, presyo, and yung sana mas pina-classy yung panel board. Okay. So question. Okay, question to lagi. Since matagal na nilabas to, so actually late na nga tayo na bigay ng update dito. Pero ang update ko kasi dito, yung tinapik natin talaga is review update after 1 year, no? After 1 year nito.
Ayan, ang question talaga ng karamihan, sulit pa ba bumili na itong NMAX na version 2? Actually guys, sulit na sulit to para sa akin. Kasi kung sakaling may pera nga ako, tapos bibili ako ng scooter, so ito yung bibiling ko eh. Kung hindi ito, yung PCX. Yan. Kasi sa akin kasi guys, mahirap humanap ng babagay talaga sa akin na scooter. Kasi nga gawa nung matangkad ako. At kailangan unang-una, number 1, yung sinabi ko kanina, 'di ba? Yung aking legs is mahaba. So ayoko nung sumaside-side ayun. 'Di ba? Yan, yung ganyang scooter, ano ba yan? Click ba yan? Natatama kasi talaga yung ano ko dyan, no? Tsaka hindi siya bagay sa matangkad. Ito kasi, ang haba nito, ang laki, bulky, no? So, ganun din yung PCX eh. Kaya dalawa talaga silang pinagpipilian ko. Yung isa, ADB 160, pwede naman, kaso mahal. Feeling ko nga 170 na ata yun eh. So, yun yung number 1 na mahal na ano eh. Nasa 160cc na ano eh. Pero ang forma kasi. Pero second choice talaga, or yung pinakauna, ito talaga NMAX. So kung may pera ako, bibili talaga ako ganito. Sa power pa lang talagang hindi ka bibiguin eh, di ba? O yun. So ang sagot ko dun sa tanong, sulit na sulit to motor na to guys. Promise. Okay, dito na tayo. Ayokong sumingit. Una na kayo boss. Yan. Alright, o nga pala guys, maraming salamat sa mga sumuporta. So, shout out sa supportive kong girlfriend. Back ride ko ngayon. Hey. And shout out sa Koi Riders. So, sana makapag-rides tayong muli. And shout out sa Team Brentwood Sweets o Team Brentwood. Mga pala, yung Brentwood pala is hotel yan guys. So try nyo rin mag-book doon. Ayan na, hinaano ko na, baka naman Brentwood. Ayan. So punta kayo yan guys, magandang mga rooms nila dyan. Alright. Okay, thank you very much mga lods. Sa susunod na vlog na lang ulit. Bye bye. Peace.